Vanessa beamed. Good. Di makapaniwalang nilingon niya ang tatlo. Natutulala sa pagbabago ng dalaga. Mag-stock ka ng mag sa bahay mo. Ako nang bahala mag-paint ng teddy bears. Natatawang sabi ni Paolo. Oh, I almost forgot. He looked at Vanessa again. Her smile disappeared. We're not a couple. Binigay nito sa kanya ang mug na hawak. Bigay mo na lang kay Beatrice. May gift for your upcoming wedding. Saad nito at naglakad palayo sa kanya. Nangulot ang noo niya habang sinusundan ang dalaga. Pagkatapos binilik ang dalawang mug sa waitress. Hindi kami magkasintahan. Give it to someone else. He sound disappointed. Napabuntong hinga na lang siya nang bumalik sa table nila. It took him a second to realize how painful it is to hear those words from Vanessa. Hindi na talaga siya nito mapapatawad. He thought it was too good to be true. Akala ko magkakaayos na kayo dahil sa mug. Sambit ni Blue. Akala ko nga babasagin niya sa ulo mo eh. Ani naman ni Paolo. Saka minuwestrang mesa na ngayon may pagkain na. At least the food is here. Ikain mo na lang baka sakaling mabusog yung pride mo na nawala kani-kanina lang. Sinamaan niya to ng tingin. Yeah, para mabusog na rin yung ari mong kanina pang gutom. Kasalanan mo rin naman kung ba't ako nasa sitwasyong to eh. Kaya nga ako nandito para ayusin, di ba? Tutulungan kita. Helping you means helping August to take her possession as successor. He leaned forward as if he's going to whisper something secretly. It's a win-win for both of us. You can get what you want and we can get what we want. Bakit kasi hindi mo pa binuntis na may pagkakataon ka pa eh? Eh di sana wala na siyang magagawa? Singit naman ni August. What do you mean? Tanong niya ng buong kuryosidad. Hindi siya pwedeng mamuo sa amin kung bubuntis siya. Panimula ni Blue. Yun ang mahirap para sa babaeng tagapagmana. Kung gusto niyang pamunuan ng Supreme Catalia, kailangan niyang manumpa na hindi siya pwedeng mag-asawa. Pero siyempre gusto ni Lolong magkapamilya si Vanessa, so he considered August as a successor. But then, you happened. Kaya yon, nasa Puerto Rico si Lolo para ibalik ang unang order niya. Walang choice si Vanessa kundi bitawan lahat ng nagkataon na hindi mo siya makuha. So we want to take a risk not for August but also for us. Bakit? Because she is dangerous. They chorused. Miss, nasan yung mug? Tanong niya sa waitress na nag-offer sa kanila. Naunang umalis ang binata kasama ng mga alipores nito. Hindi niya nakita na hawak ng binata ang mug kaya nagtungo siya ng counter para magtanong. Nasa loob po. Pwede ko po bang makuha? Sorry po ma'am, para sa couple po ang mug. Bilhin ko na lang miss, pwede? She sounded desperate. She wanted it back. It belongs to her. Binigay yon sa kanila. Hindi po pwede eh. Binigay niyo naman sa akin yun kanina. Di niya napigilang magtaas ng boses dahil sa iritasyon. Biglang natakot ang babae. Hindi na sana kayo nag-offer kung kukunin niyo rin lang. Sabi ho kasi ni sir hindi daw kayo magkasintahan. Ibigay na lang daw ho sa iba. She felt a pang inside. Ganon siguro ang naramdaman ng binata nung sabihin niya yun kanina sa mukha nito. Di niya nakita ang reaksyon ng binata dahil nagmadali siyang umalis sa harapan nito. Ayaw lang naman niyang makita nito ang luha na tumulo sa kanyang mata sa isiping di nga naman sila magkasintahan at ikakasal na to sa iba. Masakit yon para sa kanya dahil sa pagiging emosyonal niya, mas lalo siyang madudurog. We're a couple. Carl hold her hand. Kahit papaano kumalma siya. Can we have the mugs? Oh sure sir. Kagad pumasok ang waitress sa restricted area. Ilang saglit pa'y bumalik to dala ang dalawang mug. Wala sa sariling napangiti siya nang ibigay sa kanila ang mug nang may dalawang bear na makulit sa gilid. Happy Valentine's, ma'am, sir. Thank you, sambit ni Carl. Salamat, aniya sa binata. No worries, kung yan ang makapagpapasaya sa'yo. You want the other one? Umiling ang binata. No, para yan sa couple. Seriously, I don't want to lose those mugs to get separated. Couple should be together, same as couple mugs. Sigurado ka? You're willing to put a fight just to get that mugs? Alam ko naman kung sino ang gusto mong pagbigyan. And I'm sure it's not me. I'm sorry. Let's go? Giniya siya ng binata palabas. Binuksan ni Carl ang payong na iniwan nito sa gwardya at sinilong siya roon. Dahil maliit ang payong para sa kanila, kaya naman kalahati sa kanyang kaliwang balikat ay nabasa. Nakaramdam siya ng hiya. Carl is a great guy and she does not deserve such good treatment from him, knowing she would not give anything to him. Salamat. Yun na lang ang nasabi niya. Nang makapasok siya sa passenger seat, mahigpit ang yakap niya sa dalawang braso.
Ngumiti lang si Carl at nagmamadaling umikot patungo sa driver's seat. Sinara ang payong at nagmamadaling pumasok ng sasakyan. Ready to go home? She smiled. Yes. Nasa gitna sila ng daan. Hindi niya alam kung para saan ang katahimikang namutawi sa kanila ni Carl, pero alam niyang gusto siya nitong kausapin. She hates the silence between them, but she does not want to initiate any conversation with Carl. Marami na ang nangyari at ang dami ng ginawa para sa kanya ng binata. Ayaw niya na madismaya na naman ito sa kung ano ang maaari niyang sagot. Carl is a great guy. Alam niya makakahanap ng babaeng kayang ibigay ang hindi niya kaya. Bakit di mo nalang kinausap si Rio? Bigla ay basag ni Carl. Wala ang lolo mo. May time ka para kausapin siya. Hindi pa ako handa. Anong pumipigil sa'yo? Umiling siya. My emotion, I guess. Ayos nang naipakita mo sa kanya na nasasaktan ka. It's his fault, and you should scold him for that. It's a different kind of emotion. I can't name it. Natahimik ito. Halatang naguguluhan sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano i-explain pero do you know when he's not around and you have that feeling that wanting him beside? To hug and to kiss him, but then when you see him, anger aroused as if you don't really want to see him at all? I know I love him, but I'm scared. Baka masaktan ulit ako? It's still emotions. She grunted. Ibang emosyon? Naiinis siya kapag hindi niya naiintindihan ng sarili. I think I am crazy and paranoid. Nakakapanghinang ganong pakiramdam. Pagod na siya pero kailangan niyang magpanggap sa harapan nito. I want him back. Really, but he is engaged. Alam mong ayoko maging dahilan para masaktan ng iba? What about you? Tanong ni Carl dahilan para matigilan siya. Not wanting to hurt Beatrice, instead, you choose to hurt yourself. I may get hurt for giving you advice but I want to help. Kahit nasabihin ng isip mo na ayaw mo na siya o hindi mo na siya mahal, your heart saying otherwise. You're not to go because you're still in love with him. Hindi mo nga sinasaktan ng iba pero sinasaktan mo ang sarili mo. Fair enough. He is right. Give yourself a break and talk to him. Gusto ko pero ayoko. What? Naguguluhang tanong ni Carl. Why is that? Umiiyak ako kasi hindi ko siya nakikita. Pero naiinis ako kapag nandyan siya. Hindi ako makapagsalita kasi naghahalo-halo ang emosyon ko. I don't know what to do. Inis na napahila mo siya sa palad. Naguguluhan ako. Then think about it first. Kapag handa ka na, kailangan mo siyang kausapin, whether you like it or not. Tumango lamang siya. Di na siya nagsalita pa at sinandal na lang ang ulo sa headrest ng upuan at sa daang tinoon ng paningin. Ginugol ni Vanessa lahat ng kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Bumalik siya sa dati niyang sarili at kahit paano nakalimutan ang mga nangyari. Kahit paminsan sumasagi sa isip niya na ang binata at ang mga nasabi niya kay Beatrice, kagad niya yung inaalis sa isip. It's been a week since he last saw him. No news of Rio or his whereabouts. She heard that Beatrice had flew back to England along with his father. Pero bakit hindi kasama si Rio? Baka nauna na. Yon ang sumagi sa isipan niya. Baka pinuntahan lang siya ni Beatrice para sabing lumayo sa binata at baka galit sa kanya ang binata dahil sa mga nasabi niya. Her heart ached as if a knife is cutting it into pieces. She wanted to turn back time and take it back all, but it was already too late. At kahit pa sabihin niyang mahal pa rin niya ito, wala na rin naman siyang magagawa. He is still bound to marry Beatrice and she will suffer emotionally. There is no point of taking him back kung asawa nga, naaagaw, fiancé pa kaya? Bigla'y usal ng demonyo sa isipan niya. You're not like that, Vanessa. Another voice came. Probably the good one. I know you want him back, but not in a bad way. Go, get your man. You love him, don't you? That is not a good idea. Shut up, both of you. She shook her hand. Naguguluhan ang isip niya pero hindi siya makapagdesisyon kasi nagtatalo pa rin ang puso't isip niya. Sinong kausap mo? Nilingon niya ang nagsalita. It was Anisha. Nakakunot ang nonto habang hinahanap ang kung sino mang kausap niya. Are you? Yeah, I am crazy. Anisha smiled and took that as a joke. Well, good thing I am your cousin. She heaved a sigh. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Hindi kasi niya ito gaano nakikita dahil madalas tong nasa trabaho. Kung may oras man na may day off ito, mas gusto nitong magpunta sa mga relief operation o di kaya medical mission kaysa mag-relax sa kung saan. Minsan naiinggit siya sa pinsan, kahit pa sabing nakalanghap siya ng sariwang hangin, hindi naman niya naipapahingang sarili.
Hindi ako sigurado kung handa ka nang humarap sa kanya, pero Mr. Hansford is with me. She was taken aback. A sudden flutter came into her chest. Nagtatalong utak niya pero pinanatili niyang kalmadong sarili. She wanted to see him, but... So? She pretended she did not care after all. It has nothing to do with me. Gusto niyang samparin ang pride na umiiral na naman sa kanya. Anisha chuckled. Lie pa more. Bakit nga kayo nandito? I want to see him. About sa lupa. Plano kasi niyang lagyan ng bakod yung pagitan ng rancho at lupang nabili niya. Her eyes widened in shock and felt a pang inside. Does that mean he does not want to see her anymore? Why? Bakit di na niya hayaan ng ganon? I like the falls. How am I supposed to go there if there is boundary? Dahilan niya. He said he wanted a private compound for his family to live. Family? Ititira niya rito si Beatrice? Nakilala ko yung pamilyang nagpalaki sa kanya. They're lovely and nice. Said they already meet one of Mang Tonyo's daughter. Hindi ko maisip na may anak si Mang Tonyong babae. Ngiting asong tinugon niya sa pinsan. Bumalik sa alaala niyang araw na pumunta siya sa bahay ni Rio. Nagpakilala siya bilang anak ni Mang Tonyo, but he promised he will leave the falls as it is. May memory daw sa kanya yon eh. Another past came to view. It was their intimate moment. Bigla'y pinamulahan siya. Gusto ko sana siyang i-invite dito para mag-lunch, kaso ayaw naman niya. Yeah, he does not want to see me. Siguro sinabi na ni Beatrice sa binata ang sinabi niya rito. Nakaramdam siya ng guilt. Hindi naman iyon totoo pero kailangan niyang sabihin, lalo na kung si Beatrice na ang kaharap niya. Pwede bang utusan ko isa sa mga trabahador mo na dalhan siya ng pagkain? Bakit hindi ikaw ang magbigay? Total, bisita mo naman. Bulong niya pero hindi yun nakawala sa tenga ng pinsan. Ngumiti ulit ito. I am afraid I have to go elsewhere. May meeting pa ako kaya ipapabaya ko na siya sa'yo. Tinapik nito ang balikat niya nang hindi siya kumikibo. Nagbigay ito ng makahulugang ngiti sa kanya. I know you two are not in good terms, but please, give him a chance. I know I'm not in the right position to tell you this. It's still up to you. Hindi pa ako handa sa ngayon. Kung hindi ngayon, kailan? Kung kailan huli na ang lahat? Kung kailan hindi na talaga po pwede? I know everyone are against you two, but can you just give it a fight? Fight for him. It's stupid and reckless to disobey parents' order, but sometimes you have to do it for you to feel that you have to follow your guts. No one has the right to control you. No one has ever had the right time to tell you what to do. It is your life. Akala ko ba may pupuntahan ka? Bakit kung ano-ano pang sinasabi mo? Sinikap niyang wag magpa-apekto sa sinabi ng pinsan, pero ang lahat ng iyo'y parang pana na tumusok sa puso niya. Ngumiti ito. I just want to see you happy. Not fake but genuinely happy. I am, she lied. Anisha blew an exasperated breath, as if she was tired of hearing it. Matiim siya nitong tinitigan. Animoy pinag-aaralan siya ng husto. I don't know about that, but one thing I know for sure, hindi ka magiging masaya kung hindi siyang lalaking makakasama mo habang buhay. Naniniwala ko sa kasabihan na nasa huli ang pagsisisi, and after that you will be more miserable. Huwag mo na akong konsensyahin, singhal niya. I know what I'm doing. Are you sure? Anisha seems like she was challenging her. She opens her mouth and closed it again then open, but no words came. She does not really know. Marami ang gumugulo sa isip niya. Handa ka bang makita ang bukas na hindi siya ang iyong kasama? Are you giving him up just because he lied to you? Ganun ba kababa ang mga rason mo para pakawalan ng isang tao na ang tayong hangad lamang ay ang mahalin ka at makasama? Tanong nito sa kanya. Hindi pelikulang buhay mo, Vanessa. Hindi direktor ang magdidesisyon kung magkakatuluyan kayo o hindi. Ikaw mismo. Kung hindi mo siya haharapin, walang mangyayari sa'yo. Hindi scripted ang buhay na pag nagkamali ka, ulitin mo na naman ang eksena. Hindi pwedeng i-cut at ibalik ulit sa umpisa because this is reality. You can make mistakes and get yourself hurt in the process, but that's life. To teach you a lesson and to make you strong, to make you realize that not everyone is perfect. He is not perfect and neither you. Para siyang batang nakikinig sa payo ng isang ina, but instead of coming in left ear and out in the right ear, sa puso niya mismo dumaloy bawat sinabi ng pinsan. Humaaplo sa kanya na nagkapagpalambot ng kahit anong galit ang natitira pa sa puso niya. There is no point of me giving you this advice because you already know it yourself, but you are just shoving it off because you're mad. It's okay to be mad, but it's not okay to be mad forever. He gave up his life. His father disowned him because of you, pero ikaw, all you're thinking was this and that.
The what ifs and every negative things that will happen na hindi mo alam kung mangyayari ba talaga. Hindi kailangan sa'yo lahat ng atensyon. Hindi kailangan ikaw ang tama at siyang mali. Huwag mong isisi sa kanyang lahat. You are not the center of everything. At hindi lang ikaw ang pwedeng i-comfort. Why does it sound like I am the bad guy here? Her eyes fall into tears. She does not understand why she have to be emotional when she know that Anisha is giving her support. Nitong mga nakarang araw napapansin niyang sarili. Siya pa rin naman, pero ibang version niya. Like a crybaby version? Hindi siya ganon, pero kapag may bagay na hindi siya nagugustuhan or pakiramdam niya ay maiiyak siya, iiyak na lang siya kahit wala namang dahilan. Iiyak siya, babago-bago ang mood niya, at palagi siyang may gustong kainin pero hindi niya matansya kung ano nga ba iyon. Basta kapag ramdam niyang nanlalaway siya sa isang pagkain, she aggressively take it. Why are you crying? Naalarma ang pinsan. Animoy nakokonsensya sa sinabi niya. Kagad nitong lumapit sa kanya. I am sorry, I did not mean to. She shook her head. No, it's not that. Tinuro niya ang manggang nakalagay sa isang basket. Can you make those mangoes? Red? She knew it was a bad idea but she go anyway. Malayo pa lang tanaw niya na ang binata. May kasama ito at abala sa isang malaking papel. Probably the design of his plan. Pinagmasdan niya ang binata. Hindi niya alam pero nakagaan sa kanya ang mukha nito kahit pa napaka-seryoso sa ginagawa. Ayaw niyang alisin ang tingin sa binata dahil kapag ginawa niya ito at baka mawala ito. Why didn't I think of this before? From the bottom line, it was all her fault. Nilakasan niya ang loob at dahan-dahan ang hakbang niya palapit sa kinaroroonan ng mga ito. Walang alinlangan silang lumapit. Sabi nata, dala ang basket na dapat mga tauhan niyang magdadala ay kinilabit niya ito. Napakurap ang binata. Nagulat nang makita siya. Ang mga kasama naman nito ay binati lang siya pero sa binatang lahat ng atensyon niya. Hey! Ani yan ang di pa rin to nagsasalita. Hey! Nauutal na ani naman ang binata. What are you doing here? Pinakita niya ang dalang basket. I brought you food. Mas lalo itong nagulat. Why? To say I'm sorry? Tumingin to sa dalang basket at naguguluhan pa rin ibinalik sa kanya. Nakatiim ang bagang. You think this is the right time to poison me, huh? She frowned. She did not think that because she never put green colors inside. She thinks green is poison. No, I brought this for you to eat. If I put poison on the food, then I will poison myself too. Di siya pinansin ng binata at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Nakaramdam siya ng inis at ramdam niya ang panginid ng luha niya. Fine! Nagtatampo niyang sigaw sa binata na kinaigtad nito. Nandito na nga lang ako at nagsusorry. Kahit ikaw may kasalanan, ako na nagbaba ng pride, pero ayaw mo kong paniwalaan? You think I'm trying to poison you. It's not like you to bring food for someone you're mad at. If you're just pretending, I think you've gone too far. I am not. Kita niyang paggalaw ng panga ng binata at matalim itong tingin.